Upakalayahanla! Yisabalaka! Lakalamakayataka! Yukalamakahanlakanaha! Yudagkanaha! Yukalamakahandaya! Yukalamaha! Kapag nag-speak of the tongue po ba, need din itong ma-interpret ng nakakarinig o ikaw din po mismo na nag-speak of the tongue? Yan yung akala ng marami sa speaking tongue, yung ginagawa niyan ni Kibuloy. Ngayon ay bibigyan natin ng linaw kung ano ba talaga ang speaking tongue. And they were all filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Ito yung dumating na yung araw ng Pentecost at sila ay nangapuspos ng banal na spirito na nagawa nilang makapagsalita ng iba't ibang wika. At ang pag-i-speak in tongue ay isa yung spiritual gift. At tatandaan po natin, merong temporary spiritual gift at merong permanent. At isa ang speak in tongue sa temporary gift. Ibig sabihin, pangsamantala lang ito noong mga panahon nila. Na when this was noised abroad, the multitude came together and were confounded because that every man heard them speak in his own language. Nang marinig ng karamihan ito, sila ay nangagtipon at sila ay nalilito kung bakit nangyayaring nasasalita nila ang kanilang sariling lingwahe. And they were all amazed and marveled, saying one to another, Behold, are not all these which speak Galileans? And how hear we every man in our own tongue wherein we were born? At silang lahat ay nangamangha kung paanong itong mga taga-Galilean na ito ay nakakapagsalita ng iba't ibang lingwahe. Samantalang nung wala pa silang spiritual gift, ay alam nila kung ano lang ang sinasalita nila. Kaya nagtataka ngayon sila kung paano nilang nasasalita ang ibang lingwahe. At sa verse 9 and 10, mababasa nyo dyan yung mga iba't ibang klase na lingwahe na nasasalita nila noong mga panahon na yan. Greeks and Arabians, we do hear them speak in our tongues the wonderful works of God. Yung iba ay naniniwala na ito ay kapangyarihan ng Diyos, bagamat yung iba ay hindi pinaniniwalaan at nalilito pa rin. Dahil sa isang iglap ay natuto sila ng ganyan karaming lingwahe. So yan ngayon yung background natin sa speak in tongues. So literally, yan ay ibang lingwahe lamang. Kung tayo mga Pilipino, ang wika natin ay Tagalog. At yan lang yung kaisa-isang alam natin lingwahe at tayo ay nasa panahon ng Pentecost. At nangyari sa atin yan, yung spiritual gift na yan, ay makakayanan na natin magsalita ng iba't ibang klaseng lingwahe. Kung tayo ay hindi marunong mag-German, ay kakayanin na natin magsalita ng German, ng Japanese, ng English, at kung ano-ano pa man lingwahe kahit hindi natin yan pinag-aralan. At yun ang tatawagin na speak in tongues. At yan ang kapangyarihan ng Diyos at kaya nangyari yan ay upang mapabilis ang paglaganap ng salita niya. Now, linawin pa natin maigi. For he that speaketh in an unknown tongue, speaketh not unto men, but unto God. For no man understandeth him, howbeit in the spirit he speaketh mysteries. Kung ikaw ay magsasalita ng hindi kilalang lingwahe, ay oo, maiintindihan ka ng Diyos kahit ano pang lingwahe ang gamit mo. Pero yung ibang tao na hindi nakakaalam ng salita mo at hindi nauunawaan kung anong ginagamit mong salita, ay hindi kanyan mauunawaan. Para bang ganito, kung ako ay magsasalita ng Mandarin sa lahat ng Pilipinong nanonood dito at hindi nila alam ang lingwaheng ito, yes, ang Diyos mauunawaan ang sinasabi ko kahit na Mandarin ang gamit ko. Pero kayong mga nanonood na Pilipino na Tagalog ang salita lamang na nalalaman ay hindi nyo mauunawaan yung mga pinagsasasabi ko. I would that ye all spake with tongues, but rather that ye prophesied. For greater is he that prophesieth than he that speaketh with tongues, except he interpret, that the church may receive edifying. Okay lang naman magsalita ka ng ibang lingwahe basta't sisiguraduhin mo na may interpret mo rin agad yan kasi kung hindi, ay hindi yan makakapagpatibay sa gawain. Dahil ikaw lang ang nakakaunawa dyan at ikaw lang ang magiging masaya sa mga pinagsasabi mo. Now brethren, if I come unto you speaking with tongues, what shall I profit you? Except I shall speak to you either by revelation or by knowledge or by prophesying or by doctrine. Ano nga naman pakinabang kung magsasalita ka ng speaking tongue pero hindi ka naman maunawaan? Maigi pang by doctrine na lang ang gamitin mo kaysa kung ano-ano pang pinagsasabi mo dyan, hindi ka naman maunawaan. So likewise ye, except he utter by the tongue words easy to be understood, how shall it be known what is spoken? For ye shall speak into the air. Kung hindi ka gagamit ng salitang madaling maunawaan, paano nga naman malalaman ito ng mga kausap mo? Kung ganun lang rin ang iyong pinagsasasabi sa karamihan na hindi ka maintindihan, para ka talaga nagsasalita sa hangin. Wherefore, let him that speaketh in an unknown tongue pray that he may interpret.
Kung ikaw ay gagamit ng ibang lingwahe, ay siguraduhin mo na kaya mong interpret ito kasi kung hindi, ay huwag ka na lang magsalita ng ganyan. Bakit? Para isipin ba ng karamihan na ikaw ay spirit-filled kaya ganyan ang mga pinagsasalita mo na hindi naman maunawaan para lang magyabang? Dahil kahit kailan, kung ang iyong salita ay hindi rin naman maunawaan, ay walang kabuluhan ito. Else, when thou shalt bless with the Spirit, how shall he that occupieth the room of the unlearned say Amen at thy giving of thanks, seeing he understandeth not what thou sayest? Paanong ang mga church ay magsisipag Amen kung ang iyong pinagsasabi ay hindi naman nila maunawaan? Magsisipag Amen baga sila kung hindi nila nauunawaan ang dapat nilang ipag-Amen? Hindi, kasi kung mag-amen ka sa salitang hindi nauunawaan, para mo na lang din niloloko ang sarili mo. Yet in the church, I had rather speak 5 words with my understanding, than by my voice I might teach others also, than 10,000 words in an unknown tongue. Maigi pa na gumamit si Apostol Pablo ng 5 salita upang makapagturo sa church, kesa naman gumamit pa siya ng 10,000 unknown tongue, wala namang makaunawa sa mga pinagsasabi niya. If therefore the whole church be come together into one place, and all speak with tongues, and there come in those that are unlearned or unbelievers, will they not say that ye are mad? Kaya marami ang ginagawa na lang katatawanan yung parang ginagawa ni Kibuloy kanina. Dahil salita ng salita, wala namang maunawaan sa mga pinagsasabi, parang batingaw na umaalingaw-ngaw. If any man speak in an unknown tongue, let it be by 2 or at most by 3, and that by course, and let it one interpret. But if there be no interpreter, let him keep silent in the church, and let him speak to himself and to God. Kung wala naman palang mag-i-interpret ng mga pinagsasabi mo, maigi na lang na manahimik ka at kausapin mo na lang ang sarili mo at ang Diyos. Dahil kung ikaw lang pala nakakaunawa ng sinasabi mo sa loob ng church, sarili mo na lang ang kausapin mo at ang Diyos naman ay maririnig ka dahil kahit anong lingwahe pa yan, ay alam ng Diyos yan. For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints. Hindi ang Diyos ang mayakda ng pagkalito o confusion, kundi ang dyablo. Dahil ang gusto ng Diyos ay marinig ng bawat isa ang kaligtasan. Kaya paano mo maunawaan ang kaligtasan kung gagamit ka ng mga ganyang klaseng lingwahe na hindi naman talaga maunawaan? Nawa naging malinaw po sa bawat isa ang topic na ito. Maraming salamat po and God bless you all.